Hello, magandang araw sa inyo lahat. So, may pag-uusapan tayo, no? Ha? Ito ay tungkol sa ano, tungkol kasi may mga nakapansin yung last video ko kay Kuya Red. Ang sinabi daw, mapagbalat kayo daw ako. Dahil ini-encourage ko daw na yung sa flashlight, yung magpadala ng pera kay Kuya Red para ano, ah yung sinasabi ko na, hindi ko kayo pinipigilan sumuporta dyan. Sige lang, magpadala kayo ng pera. Balat kayo daw yung ginagawa ko, di ba? Ang totoo daw nun, gusto daw mapunta sa akin yung ano. Men, kung ganun yung layunin, kung gusto mapunta sa akin yan, ang technique dyan, dahil mga uto-uto kayo, yung mga supporter nyo uto-uto, bubula-bulahin ko muna si Kuya Red. Diba? Gugustuhin nyo ako. Then kayo makukuha ko na rin dahil yung idol nyo gusto ko, makukuha ko na kayo. Then saka ko ngayon titirahin si Kuya Red para kayo maiwan kayo sa akin. 'Di ba? Ganun kasi ang diskarte kasi madali lang naman kayo manipulahin eh. Mga uto-uto. Pero bibigyan ko kayo ng istorya kung bakit nanawa na ako. I do admit no before, 'di ba? Nagpipigil ako ng tao sumuporta sa mga manloloko before. Pero hindi talaga siya effective eh. Kahit anong kahit anong gawin natin kasi hindi mo mababago kung ano yung nasa puso ng tao kasi may pride kasi iyon eh. Bibihira lang. Bagamat meron pero hindi ganun kadami yung tao na pag nasabihan mo na, o yan, manluloko yan, umalis ka dyan. Ay, ganun ba? Oo, tama ka nga. Bibihira yung ganun eh. Usually kasi, pride yung nauuna. 'Di ba? Kahit ako din, kahinaan ko din yan, 'di ba? Halimbawa, may wrong decisions ako sa buhay, then sasabihin sa akin na, oy, wag katulad nito, may nagsabi sa akin before na wag kang pumasok diyan sa retail kasi bugbog sarado ka diyan, tapos maliit pa ang sweldo, 'di ba? Sabi ko, hindi, alam ko yung retail eh, mani lang sa akin 'yan, 'di ba? Hindi ako nakikinig noon. Ang nagsabi sa akin galing din dun sa retail, 'di ba? Hindi ako nakinig. Tinuloy ko pa rin hanggang sa naranasan ko, ganun nga talaga ka-toxic sa retail company. 'Di ba? May ibang options akong kunin na trabaho before na akala ko kasi kinalakihan ko kasi retail eh. Nadidiscuss ko lang yung minsan katigasan ng ulo ng tao, no. 'Di ba? Bibihira kasi bagamat merong mga sabing, pero ang namamayani kasi always kung ano yung nasa puso mo, 'di ba? So nangyari ito no before, yung mga supporters ni Francis Leo Marcos, ganyan. The more na pinamumuka mo na natama ka, mas lalo silang determinado sa hindi ko alam kung yun ba ay katangahan ba yung ugat nun or talagang ma-pride lang talagang isang tao. Kahit minsan naipamumuka mo na na mali yung inaaniba nila, mas determinado silang mag-stay doon. 'Di ba? So kung ganun ay use, ano pa ang, siyempre may magtatanong diyan Bungo, kung ganun pala ang use, bakit daldal ka pa rin ng daldal diyan kung alam mong walang walang aalis diyan sa pinagsasabihan mo. Ang hinaharang ko yung mga posibilidad na
maniwala pa rin. Kasi yung mga yung mga nandoon na mismo na yun eh. Kumbaga sentensyado na yung kaluluwa nun eh. Yun choice na nila yung kung aalis na sila. Kaya nga sinasabi ko sa inyo ito, may mga nagsasabi na yung mga views ng mga vlogger na kinikriticize ko lalo na sa ghost hunting bumababa daw dahil sa akin. No, hindi dahil sa akin 'yon. 'Di ba? May nare-receive akong balita na dahil sa akin daw ay bumababa daw ang views nila Kuya Red, nila Donsky. Hindi dahil sa akin. Dahil sa mga tao rin 'yon. Kasi yung mga utak ng tao kasi natututo 'yan eh. 'Di ba? Kasi kung iisipin niyo mga kababayan ko, kung dahil sa akin 'yan, maglabas tayo ng maglabas tayo ng channel ni Sardonsky halimbawa. Ito, ang subscribers ni Sardonsky ay 307,000. Now, yung average views ng channel niya, naglalaro na lang ito. 7, nakikita nyo ba yan? Biruin mo, men. 2 weeks na, 5.9k lang ang nanood, 6.4k. Ito, may 12k naman, Kahit pa sabihin mo 20,000 yan, nanood dyan, payat na yan kumpara do sa 307,000 subscribers na nag-subscribe sa kanya. 'Di ba? Nasaan na ito? Tong 307,000 na to, men. Bakit ito na lang yung nanonood dito sa channel na to, 11,000, 4.2k. 'Di ba? Tapos sisisihin nyo ko dahil sa akin bumaba yung views niyan. Anong kinalaman ko niyan? Kung dahil sa akin, yung 307,000 na yan, nasa akin na dapat yan. Gets nyo? Nasa akin na dapat yan. Kaya lang, kahit wala ang Bungo TV, naghahanap na lang kayo kasi nasisisihin, men eh. Di ba? Kahit walang Bungo TV, darating ang time kasi na matututo din ang tao sa ginagawa nyo. Kaya nga, ang ginagawa ko na lang dito, pang-asar na lang sa inyo eh. Nagpaparinig. Wala daw flashlight. Padalhan nyo na. Kasi alam ko, pagdating ang araw na nagising kayo, marirealize nyo yun. 'Di ba? Marirealize nyo yun na yung makikita nyo yung mga resibo ng mga pinadala nyo, kung magkano na, dito sa Ghost Hunter na to, marirealize nyo yan. 'Di ba? Unang-una, 'di ba? Pigilan man kita niyan, hindi ka na masusunod sa akin eh. 'Di ba? Sabihin ko man dito na, "Uy, huwag ka magpadala." Hindi ka susunod sa akin. 'Di ba? Kasi yung uunahin mo yung pride mo at pagmamahal mo diyan sa idol mo. Meron nga diyan mismo kahit harap-harapan ng pinamuka sa kanya na ginagawa siya sinungaling, talagang hindi niya talaga masabing sinungaling tong idol niya eh. 'Di ba? Kasi ganito, nagkaroon ng discussion. Nakausap ko ito si Donsky before. 'Di ba? 'Di ba? Naghikayat yan. Niyaya ko kasi ito na na mag-interview. Hindi lang ako, pati yung sila Ma'am Nimpa Bartolome, palagi niya sinasabi 1,000.1% daw na legit siya. 'Di ba? Kasi dumating yung time na inimbitahan ko to ng live eh. Ang mga sinasabi niya sa akin, ipis ka lang, ipis. Gumaganon-ganon lagi yan eh. Which is totoo naman, dahil maliit na channel lang naman ako. Siya ay 300, 'di ba sinasabi niya, magkaroon ka muna ng silver play button bago kita patulan. Yan lagi sinasabi niya eh. So, basta legit ako 1,000.1%. Ngayon, itong isang supporter niya, aminado siya sa akin na fake ang ginagawa nito. Medyo nagbabago pa nga eh. Minamaniobra pa nga eh. 'Di ba? Nung nalalaman niya na matatrap siya doon sa sinasabi niya, biglang kakabig siya na kakabig siya na ano tawag dito?
Kakabig siya na legit daw. 'Di ba? Kakabigi niya pa na legit. Ginagawa niyong tanga ang sarili niyo, men. Sa pagsuporta dito sa tao na to. Hindi ko naiintindihan 'yon. 'Di ba? Nasabi mo nang alam mong fake, tapos nung mafe-feel mo matatrap kita dun sa tanong, biglang babawiin mo, gagawin mo legit. Ang sabi kong gano'n, o sige, legit na ngayon, paano kung may na-i-play ako sa'yo na sinabi mo before na alam mong fake? 'Di ba? Biruin mo yung dangal nyo, men. 'Di ba? Yung dangal nyo, willing nyong gawing pagmukain tanga ang sarili nyo para dito sa taong to. Na walang nagawa sa buhay nyo. 'Di ba? Anyway, dun tayo sa main ngayon, sinabi niya na we both agree na ang ginagawa nito ni Donsky ay fake. Sinabi niya sa akin. Tapos, ito si Donsky, sabi niya 1,000.1% daw na legit siya. Ngayon, ang tinanong ko sa kanya, dahil supporter siya ni Donsky, ang tinanong ko sa kanya, so, ang sabi mo, alam mong fake. Tapos si Donsky, sabi niya 1,000.1% legit daw. Sino sa inyong dalawa ni Donsky ang nagsasabi ng totoo? Sabi kong ganon. Sabi niya siya daw. So, ikaw yung totoo. Totoo yung sinabi mo na alam mong fake. So, ibig sabihin, si Donsky ay sinungaling. Hindi niya masabi, men. Hindi niya masabi. Ba't niya daw sasabihin yun? Wala naman daw ginagawa masama sa kanya si Donsky. Putang ina, ginawa kang sinungaling ng idol mo. Bakit? Ako ba yung Biro mo sasabihin niya sa akin, oh? Bakit? Ako ba ang pinag-uusapan niyo doon? Sinabi ba mismo ni Donsky na sinungaling ako? Tangina, napakababa ng comprehension. Ginagawang bobo ang sarili. Di ba? Hindi mo kailangan sabihing sinungaling ka. Parang ganito yan, men, halimbawa, niloloko kita. Hindi ko naman kailangan sabihin na niloloko kita para maloko kita. Para mapatunayan na niloloko nga kita. Pag lolokohin ba kita, sasabihin ko ba sa'yo, oy, niloloko kita. 'Di ba? Lolokohin kita, ha? Hindi pwede yun. Hindi mo kailangan sabihin yon. Ang sabi niya sa akin, may sinabi ba si Donsky na sinungaling? Hindi, ginagawa ka kasi sinungaling ng idol mo. Ang sabi mo kasi, pinapalabas kasi ni Donsky na totoo yung while kayo alam yung totoo. Ngayon, binigyan ko siya ng ng chance na ibangon yung sarili niya. Napagbintangan pa akong pinag-aaway ko silang dalawa ni Donsky. Sa gusto nyo kontra kasi ang pinagsasabi nyo . Parang lang kasi yan, men, parang coins yan . 'Di ba? Cara Cruz. 'Di ba? Kapag sinabi mong alimbawa tayong dalawa mag-toss coin tayong dalawa. Ang lumabas ay Cara. Tapos sasabihin mo sa akin, nagsinungaling ako sa'yo. Sabi ko, lumabas, Cara. Hindi ko na naman alam yung yung Cara Cruz na yun. Tao, ibon na lang. Yun ang alam ko . Diba? Nag-toss coin tayo. Pagka lapag nung barya, nakita ko, ibon yung lumabas. Ngayon, magsisinungaling ako sa'yo. Ang lumabas, tao. Tapos sasabihin mo sa akin, hindi, kitang-kita naman natin ang lumabas ibon . 'Di ba? So, common sense, ako sa'yo? Sinungaling ako. Hindi niya masabi-sabi yon. Kasi black and white na lang ang pinag-uusapan . Sinabi mong ang katotohanan ay white, black ang sinasabi ni Donsky. Malamang sinungaling si Donsky nun. Pero hindi niya masabi-sabi, men. Hindi ko alam kung anong spell ang ginawa ni Donsky sa mga followers niya, kung hindi sila marunong manindigan sa sarili nila. Nakakaawa. Itong mga follower ni Donsky. Tapos tigas tanggi pa siya na tuta siya ni Donsky. Min, tuta ka .
'Di ba? Hindi mo masabi na sinungaling tong idol mo. Na kontrang-kontra sa sinasabi mo, papayag ka nun, isacrifice yung yung prinsipyo mo para dito sa taon to. Tapos ako pa yung naging masama daw dahil pinag-aaway ko. Hindi ko kayo pinag-aaway. 'Di ba? Ang pinag-uusapan natin dito, objective truth. Sabi mo, sabi mo, alam mong fake eh. Tapos itong idol mo, pinapalabas niya, legit siya. Hindi mo masabing sinungaling yung idol mo. 'Di ba? Sabi ko, so ang sinabi mo, alam mong fake, sabi ng idol mo. Legit siya. So, sino sa inyong dalawa ang nagsasabi ng totoo? Siya daw. O ikaw ang nagsasabi ng totoo, so kasinungalingan nyo kay Donsky. Hindi niya ma-confirm. Tila yata buhol ang dila nila pagkadating sa idol nila. Takot sila dito, men eh. Dito sa taong to, takot sila. Hindi ko alam kung ano yung meron. Ako pa yung inaaway. Ako pa yung inaaway. Tapos may time pa na mamaniubrahin niya yung mamaniubrahin niya yung sitwasyon. Hindi, lahat ng ginagawa legit. Bigla nagiging legit na. Maiayon lang yung standard niya dito. Nag-a-adjust yung standard niya para mailusot niya tong idol niya. Ang tawag niyan, cognitive dissonance, men. 'Di ba? Magandang term ang cognitive dissonance pero in Tagalog katangahan 'yon. Alam mo na eh. 'Di ba? Nasa tip na ng kamay mo, sasabihin mo na lang hindi mo kayang banggain 'to. Nawawalan sila ng bayag pagka involved na yung idol nila. Hindi kasi wala namang ginawa sa aking masama daw ang logic niya, wala naman daw ginawang masama sa kanya. Bakit niya daw sasabihin sinungaling? Ginagawa ka sinungaling, tanga. Kayong mga naniniwala na fake yung ginagawa niya, ginagawa kayo sinungaling tapos walang ginagawa sa'yo? 'Di ba? Tapos ganito nga ini-explain ko, siya, kawala ng kawala, sabi kong gano'n, audience ka neto, 'di ba? Gusto ko iparealize sa kanya kung anong ginagawa sa kanya ni Donsky. Audience ka ni Donsky. Katulad daw sa akin, wala daw naman ginagawa sa akin masama. Well, sa atin may ginagawa masama yan. Niluloko tayo bilang audience eh. Yun na hindi nyo nare-realize. Kaya nga pinapaunawa ko sa'yo na kaya tayo niloloko nito dahil nakapanood tayo dito. Alam nating fake yung nito, yung video. Then paninindigan niya na 1,000.1% daw legit. Di niloloko tayo, may ginagawa sa ating masama. Diba? I'm so sure gagawa ka na naman ng palusot dito sa dito na nga lang wala naka-indicate, nakalagay ghost hunting. 'Di ba? Asan niya ng for entertainment? Ito naghihingi pa nga ng nanghihingi pa nga yung mga nagsasabing bugok diyan na hindi naman kayo hinihinga ng pera. Contact me for sponsor on ganyan at sa WhatsApp daw. Please support for what I'm doing. Ghost hunting, ghost explorer, ghost abandoned house, hospital, others. 'Di ba? Kayo naman. Anyway, hindi naman ito yung main topic. Na ko lang to show na yung ginagawa ko na yung halimbawa pagka nagpaparinig, inaano ko na sinasabi ko na wag na kayo mahiya, magpadala na kayo. Kasi hindi marirealize ng tao yan eh. Hanggat hindi nila na victim na sila, 'di ba? O babalik tayo do sa tanong kung alam mo pa lang hindi mo na mababawi, pang dinadaldal mo diyan, bungo? 'Di ba? Ba't hindi mo na hayaan? Ang hindi ko pwedeng hayaan yung mga parating pa lang. May masala man ako, kahit isang tao lang ang masala ko diyan. Sa darating na pwede maging fan nito. Ako yung unang mapapanood niya. Kaluluwa yun.
'Di ba? Instead na yung ipapadala nilang pera ay sa anak na lang nila, pambili ng laruan ng anak nila. Kasi minsan tayo mga OFW, hindi ko naman masisi yung kabaitan eh. 'Di ba? Mababait. Kasi most yung mga OFW na na nasa ibang bansa, 'di ba? Yung mga lalo na yung mga sinuwerte sa ibang bansa, most of them nanggaling sa mahirap na pamumuhay dito sa Pilipinas. Alam kasi nila yung hirap eh. Kaya pag may nakita sila na nakakaawa, 'di ba? Yung naawa sila do sa vlogger na nagdadrama-drama na natatakot, 'di ba? Kasi once in their life na pagdaanan nila 'yun eh. 'Di ba? Then nandun na yung magpapadala ng pera. 'Di ba? I'm not saying na wag niyong gawin 'to. Ang gusto ko lang mangyari, yung pera na ipapadala nyo sana, yun ay gusto ko lang naman, pero nasa sa inyo pa rin yan kung yung pera na ipapadala nyo, padala nyo sa anak nyo. Pambili nyo ng, wala kayo mapaggastusan, pambili nyo ng laruan ng anak nyo. Di ba? Pambili nyo ng magandang cellphone ng anak nyo. Para kahit pa paano, yung pera na pinaghirapan nyo ay pamilya nyo rin ang makinabang? O sa mga nanay at tatay nyo dyan na matatanda na? Mas maganda nga, pamigay nyo nilang sa nanay nyo na mga matatanda na sa Pilipinas. Yung pakainin nyo sa labas. Di ba? Pag may extra, uutusan nyo yung kapatid nyo doon sa Pilipinas or yung anak nyo, o yung lola mo nga, idala mo sa sa mall, kumain kayo. Ito yung extra na instead na ibigay nyo sa mga manlulokong to. Di ba? Or kung talagang sobrang yaman nyo na, stable na yung pamilya nyo sa Pilipinas, maghanap kayo ng ng mga cancer patients sa hospital. Yun, maraming nangangailangan dun, men. Yung hindi malaman kung saan kukuha ng pambili ng gamot. 'Di ba? May papuntahin kayo sa hospital doon, sa charity ward. Marami doon, min. Nakita ko na yan, nag-nurse kasi ako eh. Yung halos sumabog na ang luha na minsan kasi may mga hindi sinasagot ang ang PCSO eh. Tapos minsan yung pambili ng gamot kasi hindi naman sinasalo ng ang sinasalo lang talaga yung hospital bill. Minsan kasi yung gamot wala sa hospital, sa labas bibili. Maraming ganun, men. Meron ngang minsan may kailangan iturok dun sa pasyente worth 5,000 yata yung gamot. Pero konti lang naman ang kailangan doon sa ituturok na yon. Ang isang vial ay 5,000 yata. Tapos ang kailangan lang doon ay konti lang. Sayang eh. Anong nangyari doon, pinaghahati-hatian yun ng mga ng mga nangangailangan din. Ang mangyayari noon, hihintay muna sila ng kapwa nila na nangangailangan din ng ganung gamot. Komplikado yung mga buhay na nasa hospital. 'Di ba? Yun suggestion ko lang naman, pero nasa inyo pa rin kung gusto niyo ibuhos dito. 'Di ba? Yung magpapadala kayo ng pera dito tapos pupunta sa isang lugar na lulukuhin lang kayo na kunyari may multo. Kung trip niyo naman yung pagpatuloy niyo lang. 'Di ba? Yan madalas sa katulad, pera niyo naman yan eh. 'Di ba? So, nakaka 24 minutes na ako dito. Ang main topic, gusto ko ipaunawa sa inyo kung paano ko na-accept na yung mga ganito ay mas magandang lalong buyuhin mo na lang na magpadala. Para pag dumating yung time na magising sila, solid yung lesson na makukuha nila sa buhay nila. For example, ganito yung unang-unang content ko before. Kung kilala nyo si Francis Leo Marcos nun, siya ay marami siyang fans noon.
Kasi nga si FLM no, ng image niya, namimigay daw ng bigas, 'di ba? Ang nagiging problem kay FLM nun, ubod ng sinungaling. Yung pagtulong niya, partially true. Namimigay naman talaga siya ng bigas, pero hindi doon sa istoryang kiniklaim niya. So bibigyan ko kayo ng isang example, no, kung paano tayo nadadali ng mga manloloko, 'di ba? Kasi tayong mga manloloko, yung diyan tayo nakukuha diyan sa drama na yan, men, 'di ba? Ang gusto ko doon lang ako sa doon sa pagtulong. 'Di ba? Ginagawa tayong tanga ng mga sinusuportahan natin. Diyan tayo dinadali, nasa culture na kasi natin ang mahilig sa teleserye. 'Di ba? Dito tayo ginagawang tanga. For example, ito yung ginawa ni FLM noon, Ito ay during pandemic, yung dadramahan niya yung mga tao. 'Di ba? Palalabasin niya, magbibigay siya ng isang truck na bigas. Panoorin natin 'to, mga kababayan ko. Muli po, mga kababayan, magandang gabi po sa inyo. Paki-share po mabuti itong video na ito dahil ito po ay ito po ang pinaka-importanting live ko. Paki-share po. Alam nyo po, ako po alam nyo, pagka nadramahan na tayo, no? Hindi, wait lang. Pag nadramahan na tayo, magsasara na yung mga common sense natin sa utak, Dito pa nga lang, habang dinadramahan ka at pinapashare yung video niya, yung sincerity nito, zero na . The moment na ipa-share to, di ba? Bakit ka na ipa-share yung drama mo, men? Anyway, pagpatuloy natin, Katatapos ko lamang pong panoorin ang live o ang medyo delayed na po. Katatapos ko lamang pong panoorin ang live ni Mayor Isko Moreno. Mayor Isko, nararamdaman ko yung pagiging mabuting pinuno mo, Mayor Isko. Mayor, marami na rin po akong commitment sa buong Pilipinas po at dahan-dahan ko pong pinapacilitate yung mga bigas na akin pong ibinabahagi sa mga taong bayan. Diba? Yung mga tanga-tanga, dyan, tonto, yan ang idol ko, di ba? Kasi nga naman, namimigay talaga to ng bigas, Pero narinig ko po kayo kanina, Mayor Isko, yung inyo pong tangis, yung inyong hinagpis bilang isang bilang executive ng inyong ng lungsod ng Maynila, na talaga pong gustong-gusto nyo pong tulungan ng Maynila, Mayor Isko. Talaga pong parang ang Maynila po ay kayo. Parang kapag yung sugat ng kapraso ng Maynila ay sugat ding nararamdaman sa puso nyo. Mayor, yayabangan kita ngayon, Mayor Isko. Sa ayaw at sa gusto mo, Mayor Isko, kahit na hindi mo sabihin sa akin, Mayor, pupuntahan kita sa ayaw at sa gusto mo. Magdadala po ako ng isang truck na bigas para sa'yo. Para matulungan mo lang yung mga kababayan mo, Mayor. Nararamdaman kita. Alam mo, yung mga bobo na ang gusto yung pagtulong. Galing ni Francis Leo Marcos. Nararamdaman kita, Mayor. Alam ko, mahal na mahal mo yung mga kababayan mo. Ganon din naman ako. Pero ako kasi, nararamdaman ko Kasi ako, tumutulong na ako. Binabatikos pa ako Yeah, di ba? Yun ang tumutulong na nga, binabatikos pa yung mga bobo. Di ba? Pero hindi nyo alam, dito kayo dinadali Dito kayo dinadali, mga tatanga-tanga. Diyan kayo nadadali, men. Pero, Mayor, tanda mo, inspiration kita. Matigas ako. Wala akong pakialam sa lahat ng bumabati ko sa akin. Wala rin akong pakialam kung anong kaso ikakaso nila sa akin, Mayor. Haharapin ko yan. Pero ikaw, naramdaman ko yung pagiging mabuting leader mo.
Naramdaman ko may pagmamahal ka sa tao mo. Oh. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, pupuntahan kita. Doon lamang sa abot ng makakaya ko. Kasi hindi naman ako taga Maynila. Probinsyano ako eh. Bibigyan kita isang truck na bigas. Bahala ka na sa mga kababayan mo. Isang truck daw. Mabuhay ka, Mayor Isko Moreno. Bibigay daw isang truck na bigas. Nako, suminga pa oh. Ako, Mayor, di ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Kasi pinagtutulong-tulungan din ako eh. Nuts. Ng mga taong nasaling ko. Dito, sa totoo lang, wala naman talaga siya nasasaling. Meron siya mga existing na kaso. Ito yung nangyayari, men, ano. Kumukuha siya ng ng following sa mga oras na to eh. Ito ay 2020. 'Di ba? 2020 ito yung lumitaw siya. Nung lumitaw kasi siya, marami nakakilala sa kanya na nagkaso sa kanya before. Tandaan nyo yung mga kaso na nagkaroon siya ng warrant of arrest ay kaso niya na yon nung hindi pa siya nakikilala. Ang pinapalitaw niya dito dahil tumulong siya, kaya siya pinakulong. Na kung tutuusin mo, maraming dahilan yung kaso eh. Hindi naman siya pinakulong dahil tumutulong siya. Yung mga kaso niya existing na yun noon pa. Na naglitawan yung mga warrant of arrest niya kasi lumantad siya sa publiko eh. Marami nakakilala sa kanya noon eh. Ngayon, kumukuha siya ng simpatya sa inyo. 'Di ba? Sabi niya, bibigyan niya daw ng isang truck na bigas, Isa lang alam ko, hindi ako kriminal. Wala akong pinatay. Wala akong dinambong. Wala akong tinapakan tao. Kaya kahit saan ko kami makarating, kahit sa Korte Suprema, harapin ko sila. Dala-dala ko yung bayag ko, Mayor. Yan ang mga gusto ng tao eh. Mabuhay ka, Mayor Isko. Hindi ko nahahabaan tong aking message kasi baka mabura eh. Paki-share na lamang po at nang makarating kay Mayor Isko Moreno. Mayor, hindi mo na ako kailangang i-PM. Yung pong aking sekretary na si Miss Elizabeth Lopez de Leon, pipilitin ko kung makipag-coordinate agad sa inyo. Magpapadala ako ng tulong sa inyo. Pasensya ka na, yun lang kaya ko. Isang truck na bigas lang kaya ko para sa iyo, Mayor. Maraming salamat. Mabuhay ka, Mayor. Tapos ito na. Francis Leo Marcos, nagpadala po siya ng 10 sakong bigas na tigto 25 kilos. Francis Leo Marcos, nagpadala po siya ng 10 sakong bigas na tigto 25 kilos. 'Di ba? Pero ang sasabihin ng mga tanga-tanga at bobo, at least nagpadala. Dito diyan ang uri ng yan yung uri ng kung paano kayo nadedenggoy ng mga tao. Kasi ang style niyan doon, magdedeklara siya ng isang truck na bigas eh. Then habang binababa yung bigas galing sa truck, pipicturean niya yon para sabihin sa presentation isang truck. Ang pagkakamali niya, hindi niya nalaman na si Mayor Isko ay ino-audit yung mga binibigay sa kanila. Ngayon, na-audit, 10 sako lang naman pala ang binigay eh. Hindi, wag niyo sasabihin sa akin na at least nagbigay. Mga tanga. Pwede ba? Ginago kayo eh. 'Di ba? Yung pagsabi niya na isang truck ng bigas, marami na uto doon. Nagkaroon siya ng following doon. So ang akala niya hindi mabibilang yung ibibigay niya doon. Akala niya ang i-mention lang ni Isko si FLM ay nagpadala ng bigas. Akala niya ganun lang, hindi niya alam detalyado yung ire-report. 'Di ba? Dito nag-i-start yung panloloko. May mga time pa nga 'yan. Ngayon nung nabubuking na siya, ito na yung sasabihin niya ngayon, panoorin nyo. Nasaan mag-video na nagbigay ka ng bigas kay Isko? Andyan, hanapin mo. Nasa YouTube yan at saka nasa Google. Oscar. Tatlong beses ako nagbigay ng bigas kay Isko.
Anong edited? O lumayas ka rito, basher ka ang aga-aga mo, Oscar Sabilo. Gawa ka uli ng bagong account, gonggong. Gusto mo, pagbuhuling ko pa kay Nisko eh. Tignan mo, binablock niya pag hinihinga na siya ng proof. Di ba? Yun ba yung men, di ba? Minsan kasi, alam nyo, pero yan, magbubulag-bulagan na yung mga niyan. Magbubulag-bulagan na yung mga supporter niya na palalampasin na nila yan, men. Di ba? Tapos dito, nagkaroon siya ng malaking grupo yan before ni FLM. I-discuss ko lang sa inyo kung paano yung katigasan ng ulo ay hindi talaga mapipigilan sa tao. So dumating yung time, tama ha, dumating yung time na si FLM ay nakulong. Francis Leo Marcos. Na-guilty yan eh. Pero 3 years lang naman yung yung sentensya niya dun sa ito dito sa hatol na to, 'di ba? Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos guilty. Ito ay galing sa DZRH na verified page, no? Sa decision ng Manila Metropolitan Trial Court. Maliit lang naman kasi ang nito, penalty nito eh. 'Di ba? 10,000 ang multa at pagkakakulong na 3 taon. 'Di ba? Kasi nga gumamit siya ng name na Francis Leo Marcos. Pero ang real name niya Norman Mangusin. 'Di ba? So guilty na siya, no? So after ng 3 years, may may kaso pa yan na human trafficking eh. Si FLM eh. Just imagine, yung mga kaso niya kasi wala namang kinalaman yung sa pagtulong kasi ang narrative na pinupush nito nila FLM pinakulong siya dahil tumutulong siya. No, may mga basis yung kaso niya. Yung human trafficking na kaso niya, humina kasi iyon. Maybe hindi na uma-attend yung mga nagkaso. Sobrang tagal kasi ng process eh. Ang do sa report dun sa human trafficking niyang kaso, ito kasi nag-recruit ito dati ng mga kababayan nating Pinay. According dun sa details ng kaso, pinapadala sa Cyprus para gawing sex slave dun. 'Di ba? So, may 6 na, marami siya na ipadala doon na ginagawang nabasa ko yung Nabasa ko yung nilabas ng NBI na na affidavit no. Pero may kababayan natin sa Cyprus, umagat gabi ginagawa silang parausan ng mga dayuhan doon. Ang pangako sa kanila, waitress daw sila. So nung napaalis sila ni FLM, ginawa silang doon. Marami pang detail doon, pati yung screening ng mga pinapahubad daw ni FLM di umano. 'Di ba? Nabasa doon sa, pwede niyo naman i-research 'yon, yung documents na 'yan doon sa may portal eh. Nakalimutan ko na kung anong portal 'yon. Anong portal 'yon, Sir Irv? Yung mga details ng kaso nandoon. Siguro hindi na-attendan dahil kasi mga OFW din nasa ibang bansa na rin yung biktima nito eh. Hindi na rin na-attendan yung kaso. Nakapag-post siya ng bail. Under bail siya kaya siya nakalaya. Pero itong I do believe 3 taon kasi siya nakulong eh. So itong itong kaso niya naman sa anti-alias niya ay na-serve niya na. Dahil 2020, 2021, 2022, 2023. 3 years niya na-serve itong Guilty na siya dito eh. Dito sa kaso na to. Dito sa paggamit ng pangalan na Francis Leo Marcos. 'Di ba? Hindi naman ako nag-iimbento dito men eh. Then nung nakulong 'yan, since hindi na alam kung paano ko kontrolin yung mga fans niya, nagkakaroon na rin ng doubt Nagkakaroon na ng doubt. May mga nangapitalize. Dahil doon sa paniniwala pa rin na si FLM ay hero nila. Tingnan mo kung gaano katigas ang ulo ng mga kababayan natin na isampal mo na sa kanila ang katotohanan at panghahawakan pa rin. So nagkaroon ng breakaway group yan yung kay Boss Lee.
si TB Boss Lee. Dahil gumagawa na ng sariling following si Boss Lee noon. Papakita ko sa inyo yung yung papel na si Sardong Batalan ay paano ba 'yon? Si Sardong Batalan may nagpadala ng FFCI kasi yung nito eh. FFCI kasi yung grupo nila. Unang ibig sabihin ng FFCI kasi Francis Leo Marcos Family Club Inc. Then hindi nabigyan ng papel ng SEC, binago nila Filipino Family Club International Inc. So dahil nagkakaroon na ng si Boss Lee, 'di ba? Si Boss Lee kasi si Boss Lee yun yung yung breakaway group nito eh. Napaka-weirdo ng ni Boss Lee eh, ng istorya ni Boss Lee. Yung nakulong daw na FLM. Nakulong daw na hindi daw yun yung totoong FLM. Yun ay evil FLM, kawangis lang daw yon. Ang totoong FLM ay nasa kanila daw. So ito si Sardong Batalan, nagpalabas ng ng memo, 'di ba? Dear Mr. Lopez, as you remember sometime January 22, the undersigned gave you stern warning for taking side with the breakaway group headed by Boss Lee and others, known bashers of FFCI. Kasi nga binabash na sila. Ito yung grupo na na-disappoint kay FLM na ganun pala, na fake pala si FLM. Anong nangyari? Itong group na to gumawa ng sarili nilang istorya, si Boss Lee. Na si FLM daw ay may kamuka. 'Di ba? May kawangis. Yan ang hindi ko naiintindihan kung bakit ang daling maloko ng mga tao. Ang mga naloko nito may mga pera. May mga ganito ang naloko nito ni Boss Lee eh. Ito hindi ko naiintindihan. So ang theory ko dito, pride na lang pride na lang ang pinaglalaban nito mga to. Na kailangan meron pa rin silang kapitan. Ayaw nilang tanggapin na naloko sila ni FLM. Gumawa sila ng istorya na may sarili silang FLM. 'Di ba? Ngayon, itong Boss Lee na to, gumawa ng kumpanya. Kinapitalize niya yung pag-idolize ng mga tao kay FLM. Pinaniwala niya na yung totoong FLM ay nasa kanila at kawangis lang daw yung nakulong. Ang weirdo ng istorya, 'di ba? Ganyan kababaw pinaniwalaan ng mga tao. Ginagawan tanga ang sarili. Ngayon, nagpa-invest. Kami naman, tinry uli namin, na warningan yung mga tao. Nakaharap ko sa debate yung spokesperson yan, ng COTS, yung Kingdom of the South. Kasi nga, si FLM daw kasi, prinsipe yan. Ngayon sila, Kingdom of the South, kasi taga Mindanao to si Boss Lee eh. Diba? Si FLM ay anak daw ng Reyna. Mga ganon, mga pinagsasabi nito. So ito, nagtayo sila ng company Speed Finance na ito yung nangyari, 'di ba? Ito hinarap ko yung mga yan hoping na yung mga miyembro nito magising at kumawala diyan. Kasi hinihinga na sila ng pera ni Boss Lee eh. O panoorin niyo tong debate namin. In the jurisdiction of Maharlika. Ang nagsasalita niya si Victoria. Ni Boss Lee? Spokesperson ni Boss Lee. Dahil, anong membership na may pera, gano'n. Ito yan, yung membership na yun na sinasabi mo, actually yun ay para sa RCA. Doon sa Maharlika Kingdom of God, pwede ka magkaroon ng ID at yun ay in the jurisdiction of Maharlika Kingdom of God na pinangungunahan ni Queen Helen. Di ba? Okay? May mga Queen Helen sila nun. Pa-member ka doon, 300 pesos. Pero dahil, hanggang mo to, ibukas mo yung sentido ko mo. Okay?
dahil sa kaming lahat ay pamilya ni Angga TV Bosley, ang ginawa, kami ay hindi magbabayad. Ang magbabayad ng membership na yon para sa Maharlika Kingdom of God, Lupas of Empire, ay si Angga at si Kambal ang mag-shoulder. So, Ayan, Mara, dyan si Bungo. nagpe-penetrate? Saan nagpe-penetrate? Yung kambal naman na yon, ganito, ang istorya naman ng kambal na yan, napakabobo ng kambal na yun. May voice changer yung kambal na yun eh. Pinalabas sila nung una, yung kambal na yon ay may kakambal si Boss Lee. Kasi ito si Boss Lee kasi nakapagsabi siya ng libelous kay Inay Mary Ann. Kung kilala niyo si Inay Mary Ann, supporter ni FLM yun before. Ngayon, nung ididemanda siya ni Inay Mary Ann, gumawa siya ng kambal niya kunyari na para doon niya ipasa na yun daw yung nagsalita sa kanya. Diba? Yun daw yung nagsalita ng kasira, hindi siya. Tinanong kung gaano kasili ang istorya nito. Yung kambal na yung pag nagsasalita yun, naka-voice changer yun. Yung sinasabi Ito, sinugod ko na sila, no? Hoping na mamulat yung mga tao. mo, niloloko ang mga tao. Sige nga. Walang papel ng SEC yung Speed Finance. Ito, ang nilalaban, tinanong ako dito ni Victoria, ang sabi sa akin ganon, Bungo, paano mo nasasabing niloloko namin yung mga tao? Sabi ko ganon, walang papel yung kumpanya nyo na Speed Finance ng SEC. Kasi nag-file na ako ng ng parang sumbong sa SEC niyan eh. Na-verify na wala talagang papel ito, sila Boss Lee. Di ba bago ka magtayo ng kumpanya na mag-i-invest ka, kailangan may papel ka? Wala silang ganon. Wala silang maipakita. Lagi nilang sinasabi, pag kini-question namin, kasi marami na nag-i-invest dyan, eh. Di ba? Yan yung mga time na may pakialam pa ako sa kababayan natin, na pinipigilan ko pa dati nun. Di ba? Nag-i-invest sila dyan. Pag tinatanong kung may papel, may pinapakita lang envelope, pero hindi pinapakita ng papel. Bawal daw ipakita. So, paano bawal? Public documents yun. Di ba? So, na-verify namin na wala talagang papel ng Securities and Exchange Commission yan. Nung time na yan, ito. Tapos, tinanong ako, ni Victoria, spokesperson ni Boss Lee. Hindi kasi humaharap yung Boss Lee na yan, eh. Di ba? Ayaw niya matanong, eh. Paano daw niloko yung mga Saan nagpe-penetrate yung sinasabi mo, niloloko ang mga tao? Sige nga. Walang papel ng SEC yung Speed Finance. O, sandali muna, sagutin mo yung sinasabi mo. Yun na nga. Nandun, di ba? Nagpapa-invest kayo, di ba? Hindi ba kayo nanluloko nun? Na sinasabi nyo may papel? Kung kayo. Sandali. Di ba walang papel ang Speed Finance? Sandali Number lang. 2 panloloko, yung kawangis ni FLM, may kawangis ba sa FLM? Naipakita nyo na ba yung prinsipe? Pagsalitain mo ako. Naipakita mo yung prinsipe? Pagsalitain Hindi, di mo ba? ako. Ito yan eh. May reklamo ka about sa paper ni Angga. Magreklamo ka sa SEC. I did! Punta. I did! O, ngayon. Pantayin nyo! I did! O, ngayon, ito. Then Antayin wait nyo! for the jurisdiction. Diba? Wait for the wala kang pakialam. Hindi, tatanungin ka, may papel kayo o wala? Papel ng Papel deliha? Ng SEC. Gusto mo? Ng SEC. Ng Yung SEC. Speed Finance ni Boss Lee. Para saan? Sa Speed Finance niya. Sa Speed Finance niya, ganito ang gawin mo. Ako, hindi ako. Hindi ka sumagot. Hindi mo ako pwedeng tanungin. Bakit? Sumagot ka. May papel si Hindi ako Boss Lee o wala? sasagot. Bakit ko sasagutin? Kung wala akong alam dyan, ang alam ko lang. Wala ka ako palang alam. ay Ba't nakasali. pinagtatanggol mo? Wala ka palang alam eh. Pinagtatanggol mo, wala kang alam. Ito ang problem sa mga sa mga tanga-tanga. No? Sa mga tanga-tanga, yung magtatanggol sila, tapos every time na tatanungin mo ng technical, wala na silang alam. Kapag kaganyan, di ba, pagka ganyan ang magtatanggol, alam nyo na nakatarantaduhan yung prinsipyo nito. Saan mo pinagbasihan yung pagtatanggol mo kung wala kang alam? Di ba? Basta mahaba itong debate na to. Almost, 38 minutes to eh. Hanapin nyo lang to. Bungo versus Victoria, yung Victoria Cots. Yung Cots, Kingdom of the South yan. 'Di ba?
pati si Sir Irvin Shubal nakalaban na to. Talagang pinamulat namin sa mga followers nila na fraud itong kumpanya na to. Huwag kayo maniniwala dito. Ito yung time na busy pa kami sa kaka-convince dun sa mga tao na, huy, nagsasayang kayo ng pera dyan. Itatakbo lang yan yung pera nyo. Diba? Anong sinasabi sa amin? Pinagmumura kami niyan. Ang sabi sa amin, bobo daw kami, nakikialam daw kami, diba? Yan ang yan ang problem eh. Yung kababayan natin, tinutulungan mo na, ayaw pang patulong, ay diwag. Ito yung mga time na nakikialam pa kami sa desisyon nila. Nakakala namin, maisisave namin sila. Ito nangyari, after 2 years, no? After 2 years, hinayaan nila ng hinayaan. Nandito na sila ngayon sa tulpo ngayon. Ayan na sila. Yung nangaaway sa akin dati, ayan na sila. Ito na sila sa tulpo ngayon. Panoorin nyo. Mga naloko nitong Levi. Si Levi Insongwate, yun si Boss Lee. Ito na sila ngayon. AKA TV Boss Lek. Opo. Paano kayo naloko? Ano po yung modus? Sa ano po to sir, nakilala lang namin sa Sukmid. Sa social media? Okay. Opo. Ano po yung kanyang estilo ng panluloko? Ano po siya, vlogger po siya sir Kasi noon po, nung panahon ni Francis Leo Marcos, hindi po ba nung pandemic nagbibigay ng bigas. Tapos ang daming nagkagusto doon. Kaya yun ang kinuha niya po na yung kainaan namin. Diba? Okay. Kaya yun po. Paano pong ginawa niya? Ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Diba? Ito na yung proof. Diba? Akala nyo natutuwa ako dito na yung mga kaaway ko dati ganyan? Nalulungkot ako kasi nasa kamay ko na kayo Nahuhugot ko na kayo before Ang tigas ng ulo nyo! Ako pa yung minumura nyo nun. Andyan pa si Tandinga nun. Nangingi ng pera sa inyo? Opo, nung mag-imbis daw po sa imbis na ang dami niya po talagang naguyo na mag-imbis, sir. Magkano po na-invest nyo? Ako po, 262,900 po ako. Yung iba po, may mga milyon-milyon po. Kita nyo? Dami po. Tinan mo. Diba, yung mga tao na nakakalap ng milyon, hindi naman bobo yun Hindi ka naman magkakaroon ng milyones kung bobo ka. May mga ganito yon. Ang problema kasi, pinanghawakan nila yung pride nila. Ayaw kasi nilang masabihan. 'Di ba? Paninindigan nila yung paniniwala nila kahit minsan alam na nilang mali. Ito yung sinasabi ko sa inyo. 'Di ba? Hindi niyo naiintindihan yung malasakit ng grupo namin dati sa inyo. Tapos nga iiyak-iyak kayo diyan, men. Ano ba? Po talaga. Alam mo, para sa akin, masakit din to Alam mo yung time na yan, yung pinapanood ko to, parang sa sarili ko, iniisip ko, hindi ba, parang nagkulang ako, parang kulang pa yata yung pangungumbinsi na ginawa ko dati. Ilang OFW yung nag-invest dyan, men? Dahil sa pangalan ni FLM, yung pagmamahal nila kay FLM at paniniwala nila kay Boss Lee. Ito yung ayaw na ayaw ko mangyari sa ghost hunting community Kaya minsan, alam nyo, hindi na lang sa ghost hunting tumatakbo behind the camera, mas malupit pa yung nangyayari. Hindi lang sa pag-ghost hunting Ano kayo nakumbinsi mag-invest sa kanya para saan? Anong gagawin? Ano po, yung kasi sa Tempayaman po yun, sa Speed Finance. Speed Finance. Po yung may kikita daw na every 2 months, may 8%, may 4%, depende po sa contract na niya. May mga Speed contract Finance. po yun. Ito Okay. po yun. Tama? Okay naman po nung una, nabibigay naman po niya yung income. Dati busit na busit ako dito kay nanay Pero hindi ko alam kung maaawa ako or... Wala ganun talaga ang buhay Choice din naman nila yan 'Di ba? Alam niyo kung bakit affected ako sa ganito? Kasi ako na mismo yung nagsasabi sa inyo dati!
Anong ginawa niyo sa akin? Ako pa yung bobo! Di ba? Dahil sa pagmamahal niyo dyan sa Bossly na yan. Now, sabihin niyo sa akin, itong ginagawa ko sa social media, ito ba ipangingialam lang ba to? Or pagkakalat ng awareness? May mga magsasabi pa, ano ang purpose mo kung bakit gumaganyan ka? Anong purpose mo? Ang purpose ko, awareness. Kamalayan. Na may mga taong manluloko sa Pilipinas. Maraming manluloko sa Pilipinas. Na hindi nyo alam, kinukonsinti nyo. Dahil ang tatangan nyo lahat. Kailan kayo magigising pag isa na kayo sa nabiktima? Pag yung kaibigan nyo na nabiktima na? Doon lang kayo gigising? O sabihin nyo sa akin, yung mga wag ka na makialam dyan, wag ka na makialam. Hindi na nga. Ini-encourage ko na magpadala kayo na magpadala ng pera. O ngayon, naiintindihan nyo na hindi pagbabalat kayo ang ginagawa ko. Hinihikayat ko na kayo dahil darating din kayo sa puntong ganito. Maniwala kayo sa akin. Nung mga pera namin. Kaya lang nung mula June last year, yun na po, pahirapan na. Puro na lang siya paasa. Katulad ko po, may sakit po ako, sir. Sabi ko, kailangan ko na talaga yung pera ko kasi kailangan ko magpagamot. Pero wala lang po, paasa lang po siya. Si Tandingan yan before. Grabe magalit sa akin yan, si Tandingan nun. To. Sa Spain to eh. Nga, sila Recab. Diba? Naaalala nyo pa ako? Ako yung sinasabihan nyo na, diba? Bakit ka nakamaskara? Siguro, naninira ka lang. Kaya nakamaskara ka. O yan. Kayo na mismo yung dyan. Diba? At to be fair naman, yung ginagawa namin dito, I do believe na may naisalba naman kami. Ang naalala ko, shout out Ma'am Raven May, taga Hong Kong. Inaaway din ako ni Ma'am Raven May before eh. Diba? Si Ma'am Raven May nurse yata sa Hong Kong or caregiver. Correct me if I'm wrong, Ma'am Raven May, Buti na, diba? Although na nagkaroon ng katakot-takot na murahan kami dati nun, at least, safe sila ngayon. 'Di ba? Nagkaroon kami ng dialogue at hindi ko yung tagumpay namin ni Ma'am Raven May, nila Ma'am Elsie Texon. Shout out Ma'am Elsie Texon, Ma'am Monique Barkman, shout out. Yung tagumpay namin yan yung mga dating kasamahan ni Bossly, correct me if I'm wrong, na medyo nakinig lang sa amin, na wala nangyari sa kanila ngayon. 'Di ba? At least kahit pa paano, iilan lang kayo na nahugot ko kayo doon. 'Di ba? Kahit pa paano may mga nahugot ako doon. Pangilan-gilan lang. Hindi naman ganoon karami. Yung tagumpay nyo, hindi naman sa akin i-credit yun eh. Dahil sa inyo yun, dahil nakinig kayo. 'Di ba? Yung sinasabi ko kasi dito, hindi naman sa akin yan eh. Nagsasabi lang naman ako ng totoo dito. 'Di ba? Wala akong karapatan na i-claim yung kaligtasan nyo dyan dahil sa akin. No. 'Di ba? Nagtulungan lang tayo dito. Kayo din, tinulungan nyo rin ako na unawain ang mga bagay na ganyan. 'Di ba? Hindi dahil, kasi mamay iniisip ng iba, gusto mo lang magpaka-hero, bungo. Hindi eh. Kasi alam nyo, mga kababayan ko, masakit kasi yung ganyan eh. Lalo na ito si nanay oh. Siyempre, iniisip ko, baka mamaya nanay ko rin yung maganyan. 'Di ba? Sa sobrang paniniwala dun sa vlogger na sinusuportahan niya, nagkaganyan. Nagsimula lang kay FLM yan eh. Akala nyo kasi ito ay simpleng akala nyo kasi ito simpleng suporta-suporta lang sa vlogger. 'Di ba?
Akala nyo wala to. Pero pag nakuha kasi ang puso nyo ng mga vlogger na yan, di ba, andyan na yung pwede ka nilang hingan, ano? Hingan ng pera, hingan ng tulong, hingan ng ano. Di ba? Well, hindi naman masama yun siguro humingi ng tulong. Di ba? Depende sa vlogger na hihingi ng tulong. Hindi naman masama yun eh. Kung talagang hihingi ng tulong yung vlogger, pero yung may isip mo na sobra naman yata yung pag-ano nito, yung paghingi ng tulong nito. Parang nagiging ano na, nagiging grabe na. 'Di ba? Yung nagkwento sa akin nito, gusto ko i-share para malaman ng tao, ano? Para malaman ng tao. May time kasi minsan na nawawala na ako ng gana. Nawawala na ako ng ganang magsisita-sita. At gusto ko na rin magbago ng content. Nawala na ako ng gana magsisita-sita. Kasi unang-una, kasi ang ginagawa ko kasi, every time na magre-release ng fake videos yung ano, andun ako para i-debunk agad. Para walang maloko doon sa video na yon. 'Di ba? Ngayon, dumadating yung time na parang ayoko na rin, gusto kong ibang content. Kaya napapansin nyo, nagpapareserya ako paghapon. 'Di ba? Nag-upload din ako ng ibang video na nagpapasalamat naman ako, sumusuporta naman yung iba. Nakaka 1,000 views naman ako kahit papaano. Mas malakas pa nga minsan sa mismong pag-topic sila Kuya Red at Donsky eh. Pag hindi sila yung topic. Kaya alam nyo, debunked yung ano eh, yung sinasabi nila. Kaya ko daw tinatopic sila Donsky tsaka Kuya Red ay ginagatasan ko daw. Kung paggatas din lang ang ano ang habol ko, ba't hindi na lang sila Boss Rino yung itopic ko araw-araw? 'Di ba nakakaabot kaya ako ng 10,000 views kila Boss Rino, minimum of 5,000. Tapos sila Diwata, 'di ba pag tinaman niyo yung views ko pag si Diwata ang content ko, halos katulad din lang nung kila Donsky. Safe pa yon, di ba? Magre-react ka lang ng mga pinagagagawa ni Diwata. Pero hindi men eh. Di ba? May time na na gusto ko nang iwan yung pag-go something. Pero may isang tao na nagsabi sa akin na kasi kinuwento niya eh. I'm so sorry pinagbili niya sa akin na wag ikwento to, pero gusto ko maunawaan nyo. May isang ghost hunter kasi na gabi-gabi may kausap daw na na ibang. Ako wala akong doon, wala akong business doon sa gabi-gabi, pero may gusto lang akong ipaunawa sa inyo. Lalo na yung mga sponsor. May isang ghost hunter daw kasi na gabi-gabi, marami daw kausap yan na mga matatanda na babae. Kadalasan matatandang babae yung Kasi yung mga ghost hunter minsan kasi, malalambing magsalita yan. At mapapansin mo naman, kayong mga nakausap ng personal, mabulaklak magsalita, at yung parang nanay-nanay kayo ang datingan, di ba? Yan yung kadalasan. Nasaktan ako once nung merong isang naka-scrub suit daw, na hinihingan daw nitong ghost hunter na to, na kinukulit niya daw ng GCash. I'm so sorry, kailangan masabi ko to para maintindihan ng mga tao. 'Di ba? Hinihingan niya daw ng GCash. Talagang pinipilit daw nitong ghost hunter na to. Nung hindi daw napabigay, 'di ba? Hindi daw napabigay. So binaba na yung after daw iba pinagmumura niya daw yung yung matanda na hindi nagbigay sa kanya eh. Tangina yan, kung gawin mo sa nanay ko yon. Kayo, hindi na lang sa akin sa inyo na lang. Paano kung gawin sa nanay nyo yon, men? Parang, kasi ang nangyayari dito, yung love na binibigay nyo, inaabuso na eh. Kung ako lang ang masusunod, well, pera nyo naman yan, Pera nyo naman
yung pinapang tulong diyan eh. Lagi naman din naman yan ang ikakatwiran nyo, 'di ba? Wala kang pakialam pera namin. Yes, totoo naman 'yun. Pero sana maisip nyo kung paano kayo ginagamit. 'Di ba? Ngayon, kung maligaya kayo na tinatarantado kayo ng patalikod, alamin nyo kung tinatarantado kayo ng patalikod. Kung maligaya kayo doon, pagpatuloy nyo lang. 'Di ba? Baka mamaya isa na kayo sa ganito. 'Di ba? Yan si Ma'am Tandingan. Nasasaktan ako eh. Pag napapanood ko tong mga to na nagrereklamo na ngayon eh. Sino ba ito si Boss Lee? Ito si Boss Lee oh. Ayan oh. Levi Insungwate. Ang galing magsalita nito na noon. Pagka pinopromote niya si FLM noon, kaya maraming dito eh. May kiniklaim pa ito na pina-imbestigahan niya daw yung lahi ni FLM. Totoo daw talaga na anak daw ni Ferdinand Marcos FLM, di ba? Diyan niya nakumbinsi yung mga tao. Sa sobrang bulag ng mga sa sobrang bulag ng mga tao kay FLM noon. Ayan mga pinapalabas ni Boss Lee nung dati. Ito si Boss Lee eh. Tatay Digong kausap si FLM. Pinatunayan ni TV Boss Lee sa video bashers. May video nagpapatunay daw, nakausap daw ni Tatay Digong si FLM. Oh. Inaano niya. Yan ang kinapitalize ni Boss Lee noon. Ayan inamin ni Norman Mangusin siya ay isa lang kawangis. Isang AI daw siya. Come on. Anyway, mga kababayan ko, hopefully naging maganda naman yung kwentuhan natin ngayon. 'Di ba? Ngayon, para sa mga ghost hunters, ay mga fan ng ghost hunter diyan, nasa sa inyo pa rin naman. Basta ako, continue ako na mag-oobserba. No? As long as na nandun ako sa parameter na hindi naman bawal ang ginagawa ko, gagawin ko. Diba? Pagtingin kong kabulshitan yung video, sasabihin ko. Para yung mga bagong dating, kahit papaano, may idea sila. Ngayon, kung sa tingin nila na hindi naman matimbang ang ginagawa ko, proceed sila doon. Suportahan nila yung Ghost Hunter. Walang problema sa akin. So, mga kababayan ko, maraming salamat sa inyong lahat. Yan lang po. Bye-bye. Yeah. Bugo TV, tagapagpunyag ng kasinungalingan sa mga maling impormasyon. Siya'y di papayag na maipanalo ng dilim ng kaharian. Debug ka sa salo ng musika. Siya'y humuhubog sa katotohanan. Siya'y nagpapatunay, walang titibag, di uurong. Bugo TV, naglalakbay sa daang pinaikot. Hanapin ang katotohanan sa bawat kwento na inilalabas na manipulasyon. Sa kanyang kwarto, siya'y nagmamasid sa mga paandar na baluktot. Siya'y nagpapahid, maliwanag ang bituin ng katwiran. Tinatapak-tapakan bawat kasinungalingan. Bungo TV, nagapagtanggol ng katwiran. Sa ilalim ng ampon, sa dilim na kaharian. Isang salubusang ngalang sa'yo'y alay sa pagtatanggol na patotohanan. Patuloy na itinatano ng pagod, walang palyang. Napakataka
Sa iyong misyon kami kasama, sa bawat hakbang, sa bawat laban. Sa katotohanan ikaw ang aming sandigan. Bungo TV, patuloy kang mag-inig sa bawat sulok ng ating bayan. Ang ilaw mo'y magpatuloy, ang katotohanan ay may palaganap. Walang hupay, walang katapusan. Tinatapak-tapakan bawat kasinungalingan. Walang humpay, walang katapusan. Bungo TV, tagapagtanggol ng katwiran. Sa ilalim ng ambon, sa dilim